Wala nang paligoy-ligoy pa dahil lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang 26.3 billion pesos na pondo ng Opisina ng Pangulo para sa taong 2026. Ang mabilis na proseso resulta ng iginawad na institutional courtesy sa budget deliberations ng opisina nang wala ng tanong-tanong pa. Ang hakbang na ito hindi naman ikinasiya ng ilang mga progresibong grupo na inilarawan ito bilang kaduwagan sa parte ng Pangulo. Narito ang balita. Lusot na sa House of Representatives Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa fiscal year 2026. Sa budget deliberations nitong Lunes, kinatawan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang opisina ng Pangulo upang ipresenta ang paglalaanan ng kabuang 27,362,355,000 na panukalang 2026 budget ng opisina. The Office of the President does not want to merely comply with the legal requirements of presenting our proposed budget before a co-equal branch. More importantly, the OP wants to manifest the President's commitment to transparency and accountability that is required of all government officers. These are necessary elements in upholding the country's national interests, as well as in promoting the welfare of our people. As public office is a public trust, all of us must be ready to accept accountability and responsibility over our actions and programs. Nahahati sa dalawang major allotments ang panukalang pondo ng OP para sa regular programs ng opisina maging sa mga locally funded projects nito. Bukod sa regular programs ng OP, 64.33% ng proposed budget ay ilalaan para pondohan ang 2026 ASEAN Summit and related meetings kung saan ang Pilipinas ang magiging host country. Pagkatapos ng presentation at ng ilang mga tanong at paglilinaw, nagdesisyon na rin ang House Committee on Appropriations na i-terminate na ang deliberasyon ng panukalang pondo ng Opisina ng Pangulo sa bisa ng institutional courtesy. Naging tradisyon na ng Kamara maging ng Senado ang pag-aproba sa pondo ng Opisina ng Pangulo maging ng ikalawang Pangulo nang wala nang masyadong tanong sa bisa na rin ng institutional at parliamentary courtesy. Ngunit bago tuluyang magawaran ng institutional courtesy, mayroon namang naging paglilinaw si Bersamin patungkol sa nakalipas niyang pahayag sa ilang miyembro ng Kamara na tila isinisisi umano sa ekotibong sangay ang anomalya sa flood control projects. Depensa ni Bersamin, ang pahayag ay hindi para gumawa ng tensyon sa pagitan ng executive branch at ng Kamara, sa halip isang paglilinaw ng institutional separation ng dalawang sangay. So we came up with that statement. It was a consensus of the cabinet, and it was more to emphasize our constitutional position and separation, and to elicit cooperation and support from the House of Representatives more than any other. We do not intend that to rile up the tension between our departments, as we have emphasized in the opening statement. We come here seeking your support for our institutional budget. So, sa botong 56-5, ganap nang ipinasa ng House Committee on Appropriations ang pondo ng Office of the President. Makaraan ng deliberasyon, nag-courtesy visit naman si Bersamin sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez kung saan iginiit na parte ng proseso ng transparency sa pondo ang pag-address sa iba pa mga issue at hindi ligtas dito ang Kamara. Muli rin siyang nanindigan na suportado at nakikiisa sa layunin ng Pangulo at ng Gabinete na patatagin ang budget process at masiguro na ito ay nailalaan sa tamang mga programa at proyekto. Hindi naman ikinasiya ng ilang mga progresibong grupo ang naging mabilis na proseso at pag-terminate sa deliberasyon ng pondo ng Pangulo. Para kay ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi ito ang panahon para gawaran ng parliamentary courtesy ang OP, lalo pa at tila pinawawalang bisa nito ang panawagang budget transparency ng mismong Pangulo. Sinimulan po ng Presidente sa kanyang SONA ang sabi niya, paglaban sa corruption at pagreforma sa proseso ng pagbabudget. Nagbanta pa nga siya na handa daw siyang magkaroon ng reenacted budget, no, kung hindi babaguhin ang proseso ng pagbabudget. So bakit ngayon ay pinipigilan natin ang pagbulatlag sa buong budget ng Office of the President, no? Napakarami pong mga tanong na kailangang sagutin ng Office of the President mismo.
dapat ng presidente mismo. Kaya lang, the closest we can get here is the executive secretary. Kaya hindi po, kahit sabihin po, sa plenaryo nyo na lang tanungin, dito lang po tayo magkakaroon ng pagkakataon at maririnig ng publiko ang direktang pagsagot ng Office of the President mismo through the Executive Secretary. Kinonde na rin ng Center for People Empowerment and Governance ang pag-terminate sa OP budget deliberations at inilarawan ito bilang pag-abandona ng Kamara sa kanilang tungkulin na siyasatin at busisiin ng pondo lalo na ng opisina ng Pangulo. Kinwestiyon din ng organisasyon ang pakikipag-oyos umano ng palasyo sa Kamara upang mapagtakpan at maprotektahan ng OP mula sa masusing pagsisiyasat. Hindi naman naiwasang punahin ng Gabriela Party List, maging ng grupong Makabayan ang tila paawa effect, ngunit no-show naman na drama ni Pangulo Marcos. Giit ng grupo, sa kamera lamang mukhang matapang ang Pangulo, ngunit wala namang paninindigan para harapin ang mga katanungan pagdating sa pondo ng kanyang opisina. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.